At kahit na hindi ka technician, kaya mo naman siyang gawin kasi madali lang naman siyang palitan, no? Hey guys, magandang araw sa lahat ng nanonood ng video na to. Ayan, at sa mga sumusuporta sa YouTube channel ko, maraming salamat sa inyo guys. At magandang araw. Ito, paano ba magpalit ng board ng Bluetooth speaker? Ayan. Kasi maraming sa mga nagsasabi, bakit daw kailangan pang i-repair gaya nito ang isang board ng Bluetooth speaker. Pwede naman siyang palitan at mura naman siya kung bibilhin. So mura lang kung bibili siya sa online, pero sa mga nagpapa-repair, mura lang din naman ang singi lang sa ganito, lalo na kapag dito lang sa may ng kadalasan nagiging problema, charging pin saka yung charging IC, yan ang kadalasan na nagiging problema niyan, at battery. So ayan guys, sa mga ganito, sa mga hindi pa nakakaalam, no, kung paano siya i-change board, at kahit na hindi ka technician, kaya mo naman siyang gawin kasi madali lang naman siyang palitan, no? Bibili ka lang sa online. Pero bago ka bumili niyan, ay dapat alamin mo muna kung ano ang voltahe ng Bluetooth speaker mo, kung ilang volts ba. Kasi kadalasan sa ganito 3.7, pero mayroong mga battery na dalawa sinisiris ginagawang 7.4, no? So pagka ganito ang battery mo, to gaya nito, explain natin. Kapag ka dalawa pinagsama, parallel, so magiging 3.7 lang din siya, no? Kasi pinagsama lang. So kapag ka siniris mo yan, ang kalalabasan niyan 7.4 volts. So dapat alamin mo muna bago ka bumili ng board ng Bluetooth speaker. So itong 7.4 pwede rin naman maging 3.7 yan pag sasamahin mo lang yung, gagawin mo lang siyang ganito, pagsamahin mo lang yung dalawang positive at negative. So kadalasan naman kasi sa mga Bluetooth speaker ay isa lang ang battery, so 3.7 yon. At kapag o-order ka ng board, halimbawa kagaya nito, order ka ng board, makikita mo naman doon pag o-order ka yung kung ilang volts siya, o i-type mo doon 3.7 volts. So mamimili ka lang doon. Ayan, kagaya to, nakalagay dito, naka-indicate, may naka-indicate pa siya na 3.7 volts. Ayan o, na battery. Ayan, so ibig sabihin 3.7 volts ito. So ayan guys, ganun muna, unang-una nyo nga alamin bago ka umorder ng board. Kailangan alam mo yung supply ng Bluetooth speaker mo. Bago natin pagpatuloy ang pag-demo natin, shout out muna tayo sa mga kapwa natin technician at sa mga viewers natin, ito, shout out kay Master Maya Aquino ng Saragossa, Nueva Ecija, at kay Jo Marie Aquino. Shout out din kay Aldrin Gonzales. Shout out kay Rap Bernardino. At kay Raiden the Explorer. Yan boss, shout out sa'yo. Solid G. Kay Kois Repair and Tutorial. Shout out kay Enting Butingting. Kay Marco Francis 713 Mix Vlog. Kay Ortec TV Official. Ayan, shout out sa'yo boss. Kay Electro Gintech. Kay West Jojo Tech Electronics. At kay Edwin Tech, Andy Rabino TV Tech, kay Jun P Technician, shout out sa inyo boss. Kay Jamyag TV, Naanatanan TV, kay Leo Tech, shout out sa inyo. Batang Technician, kay Boy Hula Vlog, kay Lynn Abalye, kay Rudolph Studio, kay Chris Tronics. Ayan, shout out sa inyo boss. Sa mga hindi nabanggit, next video. Ayan guys, pagpatuloy natin ang ating demo, sa mga nagtatanong dyan at nagsasabing bakit daw kailangan pang i-repair ang board ng Bluetooth speaker. Totoo, murang-mura nga lang to sa kano lang to sa online. So susunod na gagawin natin, gaya yan, ang una nating hahanapin dyan ay yung battery.
So, ang battery nito, ayan. Kailangan alam mo yung sign niya. Ayan, oh, positive, negative. So, titignan mo dito yan. Positive, negative ng battery. So, dito, sa ikakabit natin na board, dapat alam mo din yung positive, negative. Titignan mo yun. Ang unang-una mong titignan. Kasi, bawal yan magbaligtad. So, ayan, battery, 3.7 volts battery. Ang positive niya, ayun. Tapos, negative yung kabila. So, kailangan, yan ang unang-una mong titignan. Kasi, pag nagbaligtad yan, naku, sabog na sabog ang mo, sayang. Uusok na lang bigla. So, ang positive, yung red. So, yan. Bago nyo bunutin, tignan nyo muna yung positive. Positive. Ayun. So, pag ganyan ang kabit. No? At titignan nyo kung saan nyo ikakabit. Baka kabit lang kayo ng kabit. Eh, hindi nyo naman tinitignan. So, yan. Yan ang unang-una nating ikakabit at gagawin. Ano? So, yan. Isang kamay lang. Ano? So, check muna natin mabuti. Yon, battery, positive, negative. So, okay siya. So, dyan, aandar na yan. Kahit wala pa yung iba na pinagkabitan natin, ano? O yung kakabitan natin. So, power lang natin siya. Ayan, gumana. So, makikita ninyo. Ayan na. So, hindi pa tutunog yan kasi wala pa yung speaker. Battery pa lang kinabit natin. Ganyan lang ang unang-unang step na gagawin natin. Ito, tatlo lang naman ang kakabit natin dito. Yung ilaw, saka yung speaker, saka yung battery. So, susunod natin yung speaker. Asan ba ang speaker niyan? Ito. Yan. Titignan nyo din, may polarity din yan. Positive, negative. So, yan. Bubunutin natin yung speaker. So, nabunot na. At ikakabit natin yung speaker dito. Hahanapin natin. So, malilit ang sulat nito eh. So, yan. Dito, dalawang speaker. Yung kulay blue saka yung isang puti. O, kahit saan dyan, pwede. Ayan, nakalagay speaker, oh. Nakabit lang natin yan. So, positive niya. May polarity din yan eh. O, positive. Banda doon. Ayan, oh. Mapapansin ninyo, positive. Tapos negative. O, baligtad. Baligtad itong kuwan natin. Dapat pa ganyan siya, no? Yan. Sundin natin yung polarity kasi may polarity talaga yan. Tutunog naman yan kahit na hindi niya ka-polarity. Pero mas mainam pa rin yung susundin mo yung polarity, no? Yan. Yan guys, testingin natin siya. Kung tutunog nga ba. So, yan. Nagtumunog na siya. Ngayon, testingin natin na lagyan ng USB, no? Yan. Para malaman natin kung tutunog nga ba. So, ayan. Tumunog na at narinig natin, no? Okay na siya. So, di natin pwedeng kunin at may copyright yun. So, dito tayo ngayon sa ilaw, no? Ito, dalawang nakalagay na ilaw, pero dun sa isa, kasi dalawang, ano nito, dalawa speaker nito. So, dalawang ilaw, yan. Kabila. Pero pwede naman natin gamitin isa lang kung isa lang ang kakabitan, no? Pero pag dalawa, pwede. So, kagaya nito, ang ilaw niya, o light, LED. Ayan, nakalagay LED. Iisa lang. So, pwede nating kabit, isa lang. Yun. So, pamili lang tayo dito. Sa pagkabit natin ng LED, try muna natin dito, pag ganyan. Sundin natin yung, butas. So, ayan. Pwede na natin siyang testingin. Kung iilaw nga ba. Ayan, gumagana na. So, wala siyang ilaw. So, ayan guys, tuloy tayo, may customer, no? May din na lang, amplifier.
So, ayaw niyang gumana doon sa ganon. So, ang gagawin natin dyan, dahil pag ganyan ang salpak, sinunod natin, pwede mong pihitin yan. Ano? Pihitin. Yan. Kasi may polarity din to. Kaya kung mapapansin ninyo, may nakalagay dyan na LED kanya, positive, negative. So, malilit. Ma-focus yung camera. Hindi natin ang nakalagay sa kanya LED, ano, may nakalagay diyan na positive, negative. Ayun, no. Makikita ninyo, hindi lang maiikon eh. Malabo camera natin. So dito sa pinanggalingan, meron yan. Ayan. May nakalagay na, you know, positive, negative. Meron yan. Hindi pwedeng wala. So pag ganyan, baliktarin lang. Pipihit lang natin kasi ang positive negative nito may polarity din siya, no, pero hindi naman siya masisira. So sinunod natin kanina yung salpak niya, yung kabit. Ngayon babaligtarin natin, pipihit natin. Ayan. Ito ay demo lang naman, ano, at sa mga hindi pa nakakaalam na kung paano siya ikabit, at kahit hindi ka technician, magagawa mo to kahit wala kang panghinang o kahit wala kang tester, no? Kaya mo siyang gawin kasi madali lang naman. Bumuloktot yung pin. Bumuloktot na kasi baligtad natin siya ikakabit, no? So ito kasi pwede din namang tanggalin na lang yung clip. Pero mas maganda kung ganyan. Para may bahay siya, no? Sinaalis din naman yung pinaka-salpakan na yun. Ayan, naikabit na natin. Testingin natin siya ngayon. Kung gagana ba yung ilaw. Ayan. Yan, gumagana na siya. So, ayun sa ilaw. Dahil isa lang yung kinabit natin, isa lang ang gagana dyan. Isang ilaw lang, ayan. So, yan guys, okay na. Ganyan lang siya kasimple, no? Tapos yung dito, yung isa, antena lang naman to, madali lang naman. Yan, sa FM. Yun lang ang ikakabit natin dyan, no? Na wire. At meron naman siyang naka-indicate. So, ang unang-una lang talaga, titignan yung polarity, positive, negative ng battery, saka sa speaker. So, yan lang guys. Sana nakatulong sa inyo ang video na to at maraming salamat sa panonood.